tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, petsa 17 sa buwan sa Marso 2025. Sangan sa akong regular partner, Malu Inocando Tabar, ako inyong higala sa kanginan, Attorney John Destacamento, mo ay makig-uban kaninyo sud sa usa ka oras karong adlaw dinhi sa atong programa. Unya sa samas na andan ato ang liilion ang mga front pages sa mga nagkadaiyang pansadili pa di ato sa ni pasupot ang labing uwahing pagbanabana sa kahimtang sa panahon gikan sa Pag-asa Visayas ani ang weather specialist si Ma'am Ana Dumdum. Good morning, ma'am. Good morning, mga pinatawang weather update kang adlaw. Northeast monsoon may nag-apektar ngaron sa Northern Luzon ug ang Eastern is nag-apektar sa nabiling bahin sa ato ang nasod. So far karong adlaw watag ang nga LPR review go sa atong nasod. O sa atong forecast weather condition diri sa Central Visayas nakita sa probinsya sa Cebu. Sinati kita na weather gawas sa plaza sa mga isolated rin showers or thunderstorms na lands easterlies na nagsitan. Para sa aming nagpalagaran, ito sa kasarangan ng hangin ikan sa amin ng silakat, ang magpasalabi, o ang kanagatan, malinawad natin sa kasarangan. Dinisugbo, kanagatan na ipagtawag ini alas 12, kulite 3 karong hapon, o na ipagpapalagaran sa Mexican Baby sa Katatiyon. Pagkasal adlaw, masulig na sa 26-30 degrees Celsius. Kung ang adlaw, masulog, alas 5, 5 sa hapon. Dili lang ko ito, si Ana Dumdum, ikan si Pag-asa ay putang. Daghang salamat, Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning ug happy Monday ninyong tanan diha, ma'am ug sir. Nya ato sa tan-awon ang mga front pages sa local ug national nga mga pamantalaan dinhi sa atong nasod. Atong unahon pagtan-aw mga higala kining Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, City Council approves Mambaling demolition. Sa Super Balita, call center agent nangawat. Sa The Freeman, cheap power soon as solar plant breaks ground in Daanbantayan. Unya sa Banat News, suspect nga nilukdo sa safety vault kawatang magbrief nadakpan. Unya sa Philippine Daily Inquirer, Duterte arrest petition cites Bato's role in drug war. Sa The Philippine Star, PNP ready to arrest Rudy drug war co-perpetrators. Sa Manila Bulletin, mass actions erupt in Philippines, parts of the world. Huge rallies seek former President Rodrigo Roa Duterte's release. Og sa Tempo, 60 years in jail, man convicted for online sexual exploitation of kids. Mao kadto ang mga local ug national front pages sa itong mga pamantalaan. Sa itong pagbalik, magisgot-hisgot kitag pipila ka issue nga may manginlabot ang atong lungsod ug nasod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Quirubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Quirubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Quirubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Quirubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung itatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugod para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo, Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Sa tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Say reparation, Monsignor. Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia naging nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo.
I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag, Pinoy. Atong sugdan tong pagisgot-isgot yung buntaga, sanglit Lunis man ron, wala tay mga balita, pero doon nagyapon tay mga pagisgot-isgot. Tuloy nga po ipadayon ang ato ang pagisgot-isgot kabahin sa nahitabo nga ICC trial para kang presidente kanhi Presidente Rodrigo Duterte unya napanganlan na ang lead counsel sa ni Presidente Rodrigo Duterte nga maoy mo mga bugar kaniya didto sa International Criminal Court. Kana mao si Nicholas Kaufman nga maoy napili isip lead counsel alang sa Crimes Against Humanity case ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa ICC. Nya base kana sa role of counsel nga gi-register dito sa ICC, nya gi-confirmar sad ni Vice President Sara Duterte ang anak sa kanhi presidente. Si Kaufman dili ni siya first timer when it comes to mga paghandol og kaso diha sa ICC. Notado ni siya ni kining daghan na ni siyang experience, seasoned lawyer ni siya when it comes to international criminal cases. Siya ang legal counsel ni former Central African Republic militia leader Maxime Geoffroy Eli Mokom Gawaka nga miatubang sab sa ICC sa padugay unya. Siya sab maoy abogado ni Aisha Gaddafi nga maoy anak ni Libya Muammar nga also doon sa ni kaso nga giatubang didto sa International Criminal Court. Aside ni Kaufman nga usa ka British Israeli ni si Kaufman, aside niya si former Executive Secretary Salvador Mijaldea nga atong nakita ni adtong was it Friday? Yes, pag Friday night nga maoy ni appear as counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte didto sa iyang initial hearing sa ICC. Nya duna sab appeal sab si former presidential spokesperson Harry Roque nga isip kabahin sa iyahang legal team didto sa ICC. Kani si Kaufman, ang iyahang record ani mga higala gika na he earned his law degree dito sa University of Cambridge ni adtong 1989. Niya nag-agisad ni siya isip sa ka-trial lawyer sa International Criminal Tribunal for the former katuba sa unang mga early 90s katubit ang pagkabuak sa Yugoslavia, and defense counsel sab ni siya at the International Criminal Court. Ang kining profile ni Kaufman diha sa LinkedIn kung atong tan-awon, mao na ang iyang nahimo nga mga experience. Unya base sab sa atong nakuha nga impormasyon in 2010 ni dawat kini si Nicholas Kaufman og kaso nga Crimes Against Humanity sa leader nga gitawag o ginganlan og Khmer Rouge na nga leader sa Khmer Rouge na si Kang Kek Liu para sa kaso nga extraordinary chambers in the courts of Cambodia. Apan sa kaning kaso na convict si Kek Liu. Nya sa susamang tuig in 2010 mihandol sa ni si Kaufman og war crimes alang sa crimes against humanity sa kanhi empleyado sa United Nations nga si Kalexti Mabarushimana sa Rwanda. Dito gyapon ni sa International Criminal Court na dismiss ang kaso. More recently in 2014 or 10 years ago, crimes against humanity against former militant leader sa Ivory Coast. Kining Ivory Coast mangigala na aning adto sa Africa na si Charles Blay Good. Dito gyapon sa ICC na acquit si Blay Good niya in 2022
ni handle mao ni ang pinaka-latest niya nga kaso nga na-handle, war crimes o crimes against humanity against former militant leader of Central African Republic nga si Maxime Mukum didto gyapon sa ICC nya. Gibakwi sa ICC ang pagka-counsel ni Kaufman tungod sa giingon nga conflict of interest. So ato makita sa record niya mga higala nga dili basta-basta sab ang experience ni Kaufman when it comes to international criminal cases. So mo na ang ato ang pabuton unya kung unsa ang next move, unsa ang case theory nga i-prefer sa kampo ni Duterte ngadto sa International Criminal Court aron maabsuelto ang kanhi presidente sa mga kasong crimes against humanity. Atong kainumduman ni adtong Bernes mga higala nga si former si Salvador Attorney Mijaldea maoy counsel ni Presidente Rodrigo Duterte didto nya gipasabot sa korte nga ang katong duha ka motions nga gi-file sa kampo ni Duterte wata kay ba kung unsa to nga mga motions but giingon nga motion to gusto unta diay sa kampo ni Presidente Duterte nga i-extend lang sa ang mga ang preparation, hatagan silang igong time to prepare para sa initial hearings pero ang ICC judges maingon sila nga no, dili pwede because given the nature sa atong hearing karon today, this is just initial hearings nya. Ang objective raani is not to present evidence, is not to discuss the merits of the case but para lang atong sutaon kung ang nadakpan si President Rodrigo Duterte bagyod na nya dayon ato sang ipahibaw ang mga charges against him o mag-schedule sadta para sa confirmation of charges nga mahitabo September 25 sometime in September later this year. So mao na nga wala gigrant ang motion but nonetheless si Attorney Mijaldea was able to manifest before the court o gitugtan siya before the court nga maka-explicar o makasulti sa iyang mga panahom niya dayon didto gihulagway ni Attorney Mijaldea nga ang pagkasikop ni former President Rodrigo Duterte matawag siya nga kidnapping unya dayon matawag siya nga degrading kuno alang niya dayon gihulagway sad niya nga dunay bahid sa politika ang nahitabo nga pagdakop kaniya but nonetheless at least nahatagan siya og time nga to air that out pero again ang mga circumstances kabahin sa whether ang pagkasikop ni Presidente Duterte legal o illegal miingon ang ICC judges nga kana ato nang tukion at a later time karon this is just the initial hearing. Unya talking about ICC judges mga higala murag ang kining mga ICC judges wala they were not spared from the fake news. Tud karon bisag unsa na lang ato mabasahan online mga higala no nay mga procession sa balaang bata Senior Santo Niño nga gihimo kuno murag gihimong video and then making it appear nga dunay prayer rally kuno nga gihimo when in fact it was a video of the procession of Senior Santo Niño in Cebu City. It was not in any way a prayer rally intended for the former president. Daghang mga fake news. Ang ICC judge was not spared from this fake news. Pwede na ito ipakita si Rodel katong mga tuntulo ka mga judges sa ICC court during the hearing kay some of the people nga nag-observe atong during the hearing ilang mahulagway nga ang mga judges kuno kay very no nonsense surgical, clinical, cold treatment kuno ang appearance of demeanor sa mga ICC judge as they should be mga igsoon, di ba? Kay dapat magyud impartial man na og neutral ang judge so dili na magpakita og dili gyud na sila dapat magpakita og mga demeanor or mga action nga ang publiko, especially it was a televised hearing nga ang publiko maka cast og doubt sa ilahang
impartiality or neutrality. So ato makitaan nga wala gyud ni smile, wala gyud ni bisan pag kining nakigistorya siya, straight ra gyud, tutukan na ka sa mata, neutral lang ang facial expressions. Di gyud mo makitaan nga murag dunay muscle nga nilihok sa ilahang mga naong. Pero ang usa sa mga ICC judges, kining si ICC presiding judge Yulia Motok, nakadawat kini siya og mga she was at the receiving end sa mga kalagot sa mga giingon pa mga Duterte supporters. Nahimo ni siyang target of false information and misleading post online matod sa report. Kay pagkahuman sa hearing ni adtong Friday, ang pipila ka mga supporters sa kanhi presidente may question sa iyang credibility to preside over the hearing. Supposedly, number one, kay dili kuno siya maka-speak og English, the language that Duterte can understand. Yan na nasa daan ni bitang atong i-equate ang intelligence to our ability to speak in the English language. Kana magud mga igala, with all due respect, dili unta nato na siya himuon nga gauge or barometer sa intelligence or capability sa tao, ang iyahang kahanete, kahanas, ang iyang abilidad nga mo sulti in English. Kaya nga naman, while English is the universal language, but dili na siya required nga mao jay official language nga imuhang isulti diha in ordinary, even not even in ICC, but in ordinary business transactions, di ba? Wala nagpasabot nga just because kita diri sa Pilipinas English kasabot ta, we can talk and we can understand English as a language. Wala nagpasabot, dili sa nato unta nato ingnon nga just because dili sa kahibaw mosulti sa maong pinulungan nga wala na siya abilidad. Kay what if sumbalik na to sa tumo kaugalingon nga kita kahibaw da ita mo French, di ba? Di man sa ta kahibaw mo French, and French is also being spoken in many parts of the world, including in France, in parts of Belgium, in the Netherlands, even in Canada and other some parts of the world. So kana siya kinaraan kay na nga mentality nga just because di kay ba mo in English ang tao nga dili bright ang tao. Dili gid na siya mo basihan sa ka bright sa tao ang pagkamaayo na in English. And also we should always look at the content of what is being said rather than look at the language that is used. We have to take note mga higala nga ang kanang language is only a medium ra na siya. It's just a tool para masabtan ta. At the end of the day, what matters more is ang unod sa atong istorya. So muna nahibong sad ko nganong questionon nga just because you cannot speak language. And at any rate, doon naman say kining translator ang ICC. And we were able to understand the translator perfectly. So muna atong ipasabot ang ICC has 6 official languages. Remember, this is an international court. English, French, Arabic, Chinese, Russian, and Spanish. Ang katong proceedings, pagka Friday, gitranslate siya in English for Duterte and his counsel, nga si former Executive Secretary Salvador Mijaldea. Na usasab ka sayop nga claim or false claim nga didto gi pasiatab against kang Judge Motok sa ICC was her supposed link to the Marcos family. Usa ka photo ang may circulate ni adtong dili pa lang dugay showing First Lady Liza Marcos with a group of women. Ang pipila may claim nga si Motok and a fellow ICC judge nga si Socorro Flores Lira of Mexico were among those in photo. But dili ni siya tinuod matud pa sa verification sa ato ang mga newspapers, dili ni siya tinuod
kay ang mga babae nga naangad to in the same photograph where the first lady nga naa si First Lady Lisa Marcos were identified as Filipinos and not ICC judges. Sa LinkedIn ni Judge Motok, ang giduna sa giatake sa mga trolls ang iyang LinkedIn, kay doon ay mga comments ito gikan sa mga Filipino users pag yun calling for the release of Duterte. Doon na say mga post online nga nagpakita sa mga screenshots, sa mga comments nga mauwaw ta ba nga kaning we have descended to that level nga even the professional account, the LinkedIn account sa judge sa ICC ato nang gibirahan kay wa ta naka kaning usahay ang ato ang kining ato ang mga taras bitaw isip Filipino, dili ni nato i-apply unta ngadto sa mga laing tao kay dili ra batanan maka understand sa atong mga taras, ato ang kung sa ato kuan ra na, it's just part of our culture nga freedom of expression. Well, social media man na, maybe you have, to a certain degree, maybe you have the right to express yourself there, to ventilate whatever your comments are, kung unsa may mga sentimento diha. Pero kaning kung atong tan-awon ba, let the trial just run its course, kay naa naman na sa korte. Bisag unsa, kung gusto ka mo suporta sa imong manok, then wala jud nag-prevent sa imo, di ba? Over the last few days, daghang mga driver sa mga motorsiklo nag-noise barrage diri sa Cebu, didto sa Davao, didto sa Ormoc, di ba? Wala may nipugong sa ilaha nga i-express ang ilang mga kaugalingon aging pagsuporta sa kanhi presidente or kanhi presidente Rodrigo Duterte, but to go as far as imo pa jung i-attack ang ICC judge, for all you know, imbes mo laban unta na siguro sa imong manok, pero dili na lang because imong taras. But I don't think that is also the kind of professionalism nga naa ang mga ICC judge, kay ato mang makit-an nga grabe ang ilang sense of professionalism. So mo na sa atong pagbalik, magisgot gyapon ta og mga pipila ka mga issue. Please stand by. Hello, Cebu, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to take care of our body. Yes. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung nakatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. For your internet
you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Baligta sa Hello Cebu, maing buntag, Pinoy. Dinhi sa atoa o didto sa kauluhan, pusot-pusot ang mga gitingon nga prayer rallies alang sa pagbalik. Pagbalik mo yun kay prayer rally man kuno for the return of the former president. So dinhi sa Kabisayan, I remember well as early as katong last week doon na natoy mga noise barrage sa mga driver sa mga motorsiklo unya doon na sa mga kalihukan. I don't know diri sa Cebu City kung doon na ba mga kalihukan, but for sure na dito sa nakakita sad ko dito sa Ormoc City doon na sila gihimo nga pagtipon-tipon sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Unya dito sa kauluhan si Senator Bongo ang giingon nga trusted aide sa kanhi Presidente, nanawagan ni siya alang sa pagbalik ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte in a prayer rally. Matod niya nga bring PRRD home ang tawag sa prayer rally niya. Hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong. Maunay pangutana niya sa maunay iyang pangutana nga iyang gisulti didto sa mga members of the media nga nang interview sa iya ni adtong kagahapon.
Diadtong Sabado di ay March 15 diin mi hugop sila dito sa pipila ka mga kalsada sa Metro Manila no aron sa to express their sentiments kabahin aning pagkasikop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero diri sa tua ba kagahapon na ay viral nga dili naman usa ka post na mga post nga which appears to be a congregation of mura siya kining a crowd of people nga daghan kaayo nagdaog kandila, pero upon double checking, upon fact checking, it was revealed nga dili day kining inyong mga nakita karon mga igala nung imong tan-awon kay ang caption grabe nakakaiyak pro Duterte prayer rally sa Cebu. But later on it was revealed nga dili man ni prayer rally, but it was a scene during one of the activities during the last Fiesta Senior in Cebu. Tungod sa kapistahan sa Balaang Bata Senior Santo Niño dinhi sa Cebu kita ba. Kuan naman gayo kining murag inani na gyud ay ang ato ang kinahanglang buhaton para lang gyud matagad ta, para lang gyud maingon nga dunapay baga nga suporta si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. I mean, makaingon ko nga the Dutertes are still influential and they still enjoy the support of some Filipinos, pero kanibang inani atong ipakita nga ato na lang yung himuon, ato na lang i-develop atong ipresentar ang usa ka religious activity pa jud, i-package na to siya isip pagsuporta sa imuhang manok or sa imuhang kanhi president. That for me is uncalled for. Kay first dili tinuod, ikaduha pa jud igamit pa nimo ang mga Katoliko para sa inyuhang hinanggaw. So kaning mga inani, it's good nga Sunstar reported on this. Kudos to Sunstar kay in these times magud daghan jud kaayong in social media, if you magsigi kag scroll, magsigi kag refresh, by the every second murag nay bag-o nga information, nay bag-ong post nga mo come up. Wala ta kahibaw gyud asa ang tinuod, asay dili tinuod. Kung ikaw dili ka meticulous, even the educated will be made to believe, especially kung ang educated sad is a supporter of the Dutertes. So it's good nga the media are holding on to their line nga ila gihapon gipakita ang ilahang role isip watchdogs by calling out ani nga post and by really telling the people, by reporting this is false, this is fake news. The Fiesta Senior being portrayed as a prayer rally for Duterte kuno. So katong viral video mi ani to siya, og at that time of writing this article kagahapon 400 reaction, but for sure karon daghan na kay ni. But it was found to be an inaccurate link to former President Rodrigo Duterte's arrest. Kay gipa-analyze gid ni siya sa gitawag nato og sa tawag ato Google Lens. Gipa-analyze nila sa mga tools yan dito dili man ni prayer rally gi mi kahibaw nga inani kad asa man ni nahitabo sa Cebu nga may inani ka nagdadag kandila diri sa Cebu. So kanibang mga inani murag below the belt na sad kayo ni nya dayon kahibawan ra bagyud ta nga mas mga inani muani gini sa mga reactions nya dayon kung masigig share everybody shares it now becomes truth. So mo na wala ta kahibaw asa gyud ang tinuod, asa ang dili. So mas maayo nga magbinantayon ta kay we are being fed, and Meta appears to be condoning or tolerating the presence of these mga contents on social media na nawaragod bisag karon na agyapon na ngano wala man nagiblock. Well, we cannot really blame sad Meta or Facebook kay in the first place usa sa mga recent move sa Meta mangani is katong iyang gi-remove ang ilahang news
sabat taon saon ako ni pagsulti, but ang kana bitaw ang ilahang unit or division within Meta nga supposedly mo check sa mga balita, murag ilaha ko na nang gitangtang. So kana free for all na gyud ang social media nga lies can now be rewarded, lies can now be monetized. The more lies we saw on social media, the more these lies would appear to be true. So kani dili lang ta magpa aning mga inani nga post kay bawra bata nga social media is very it can play with our minds. Mao lagi nagiingon ni Maria Ressa, Nobel Peace Prize winner Maria Ressa nga we are being bombarded with all this information online. Nya there is ang kuan ana ang end goal ana is really to alter our biology, our own selves. Yung giunsa nato pag understand ang it's no longer just what we see online. Dili lang nato does not stay online, but it transcends the virtual world. Kay of course what you say online will translate into votes, will translate into kung unsay mo nakita diha nga negative against sa imuhang manok unta to niya nakakita kag negative, posible nga mausab ang imong desisyon. So kay Bauman sadta sa role of social media and trolls and mga keyboard warriors, matod pa nila kana mga keyboard warriors importante naman kuno na karon sa pagpangampanya, part na yun na kinahanglan jud ko kay keyboard warriors. But kana it needs budget, it needs a lot of manpower and personnel, and it seems nga nibalik na sad tong 2016 nga times, 2015-2016 nga times nga igbasa nimo sa mga post sa social media, maglibog ka unsa man tinuod ni udi magkatawa na lang ka. And may media aware or media literate ang tanan nga naa sa social media, ang uban ra ba ana or majority, I dare say nga majority of those on social media are not even media literate, nga dili maka-decipher asa ang fake ug asa ang tinuod, or kung maka-decipher man gani siguro magpakabutabungol. So inani lang ba, panawagan lang nato sa mga supporters, let's keep it clean lang, no, and then let's not use religion, let's not use faith in order to advance our mga bisag unsa diha nga political agenda or mga personal nga agenda. Ako kining kuan yun kanang giingon nila nga we might disagree with each other, pero sa to pagingon, we might disagree with each other, but I will defend to death your right to say what you want to say. I believe in that. Nga ikaw imuhasad ng katungod nga mao na imong istorya, mao na imong express, ako kini sa nang katungod. Pero lahi naman sad nang ang imong istorya is a blatant lie. No? Okay lang unta kung ang imuhang gistorya diha is na ay semblance of truth, pero kanang nga blatant lie ato lang nang hinahinayan. Kay so good job sa Sunstar kay ilaha jud ning report kay sahay kinahanglan ta mag fact check, kay kung walay mag fact check pero bisan palagi kapila pa i-fact check na nagatoy post nga GMA, Philippine Daily Inquirer, Sunstar, Freeman, Philstar, kining kung kani pa kuno nga mga media entities ang imong gituuhan karon, kuan na kuno, they are now peddlers of fake news. Grabiha na gyud the how far people go just to express their support on their bets. Pero arito sa laing hisgutanan mga igsoon, mga higala, recently bipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang usa ka executive order. Unsa ni nga EO? Kini nga EO nagpasaka sa giingon nga subsistence allowance sa mga soldiers diha sa Armed Forces of the Philippines. Unya kanus ani gipirmahan March 14. So what is March 14? That's just 3 days ago. Pagka Sabado, pagka Biyernes lang
gipirmahan. Nay mga hungihong basig gipirmahan ni kay basig gitagaan og additional allowance ang mga sundao kay para dili magkuan, dili magkudita, dili mag rebel, dili mag dili mag-alsa against the incumbent administration, especially knowing there was that perception nga pinangga kuno lagi kaayo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga pulis, ang mga sundao ni adtong panahon sa iyang termino. I'm not sure if that's true or not, but kini gial kontra na ni siya sa ang kanang mga balita nga dunay mga plano nga magpahigayon og mga unsay tawag ana kini mga kudita diha mismo sa within the ranks of the AFP or PNP gi-debunk na sa leader sa AFP ug PNP. Wala may mga inana nga kuan we are as united as ever mingon ang tigpamaba sa AFP. So kaning subsistence allowance amni siya 150 gi-raise siya to 350 starting January 1 niya. Mo lagi to akong giingon na mga speculations nga basin lagi kunog ang pagpasaka sa subsistence allowance sa mga naa sa pwersa sa mga kasundaluhan tungod ni sa kining mga recent developments sa atong nasod. Pero I don't think mapalit nimo ng mga AFP og just 250 pesos na subsistence allowance kay ang kana imuha na lang yun ng ang kana sila naaman sila gipanumpaan, and they must uphold the Constitution at all times. Wala lang gipangabaan, and according to our Constitution ang ilahang commander-in-chief is the president. So kung kuan siguro sila, kung against sila sa mga polisiya sa current administration, well, they have the option to either resign, gusto sila magkudita, ambot kung saan na nilag stage, but for sure naasay gipangandaman sa administrasyon. So soldiers will not be neglected, matud pa ni Speaker Martin Romualdez nga mi welcome sa approval sa EO 84. This is a well-deserved increase for our brave and dedicated soldiers. Grabe sad, well-deserved increase. Muna dyan sa pila value, 200 pesos sa ang gi-increase. But nonetheless, matod ni Speaker Romualdez nga, well-deserved kuno ni kay brave and dedicated atong soldiers who tirelessly defend our country. It is a concrete manifestation of our commitment to improving their welfare and recognizing their sacrifices for our nation. Si Romualdez mao ni mao dayang gipangayuan siya og kuanan ni comment kay siya man day ang mi push for the additional subsistence allowance under the 2025 pagpaspasa god under the 2025 budget. So na-aproban day ng EO almost on the same day nga nadakpan si Presidente Rodrigo Duterte. So that's why we cannot also avoid those speculations. Nya sa unsa pa man patay mga lain diri nga isgutanan nga wa nato na isgutan. Well, katong kuan, it seems nga naalagi ko yung mga nabasahan nga nabasahan nga mga post, and then murag kining people are now eyeing at Vice President Sara Duterte, katong mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, murag ilahan ang express ang ilahang support ato ang VP Sara nga may lagi kunog modagan ig 2028, but 2028 is still far from now. Do na patay latason nga 2025 midterm elections in 2 months time, and wata kahibaw nga tanaw nato kay because of these recent developments, this will now be a test kung unsa gyud ka strong kanang following or support sa katawhan sa mga Dutertes, kay makita man na nato if that will also translate to support akong partner diri pinaana pa
Kung partner nga Miss Malu nga na trap lagi didto kay tungod sa mga gipang ayo nga dan, pero mao niya nga atong tan-awon kung ma-convert, ma-translate ba niyo, sige, kamo mga nag-rally diha, kamong mga nag-prayer rally, make sure nga kanang inyong support will be translated to actual votes. Kay that's exactly what democracy is. You have that power in your ballots. So bitaw pagkadaog ni Presidente Duterte, wala may ni file og kuan siguro, wala may ni file ato, wala ni question. Pagkadaog ni Pinoy, wala ni question. Except atong race sa Vice President between Robredo and Marcos nga naay question. But sa mga last elections wala may question, so use that power kung gusto jud mo. And then kato sa mga pilde that's democracy, that's how it works, that's the system of government here in the Philippines. So mo na lang na nga siguro in closing para sa tong episode today, in closing yun. Closing remark. So in closing, so unsa akong closing murag ganina ra ta nagstorya. So balik lang ko natong importante kayo in these times bitaw nga init kaayo ang both sides of, actually murag dili man both sides, but init kaayo ang mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte and mga Dutertes in general. Let's just remind ourselves sa katong dili supporters sa mga Duterte nga just let them go through that stage, go through that phase, because just like any other mga crisis kana mulurang ra gyud ang ilang mga emotions. For sure na feel sad na atong mga supporters ni Leni Robredo when Leni Robredo lost the race to the presidency in 2022, and kini ba mga tawhan na grabe kay kalunod patay kay kamo mo suporta, and then these people don't even know you personally and wag kita kahibaw basin in the end magbalik na sila sa mga ayong kabubuton. But respetuhay lang ta sa ato mga views. Muna diha sa kining social media dili na lang gyud nato tubayan kung kinsa tong naadihay mga init kayo og mga banat kay ilahasad na kining ato asad ni. Pero ako wala ko gidapigan ambot ni Ma'am Malu, for sure si Ma'am Malu wala sa nagidapigan kay ang iyaha dapig ra gyud na siya sa kung unsay sakto og sa kamatuoran. Okay, nya napupos na tong oras atong tan-awon ang giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Lisod ang pag-ila kung kinsa ang mga tao nga makasulod sa langit o kung kinsa gayud ang maimpyerno. Kay sa Mateo 7:21 nagingon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sa langit, kundili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwas sa langit. Apan dili sayon ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan, kay ang tao makasala man gayon. Bisan kung ikaw nagtuman sa ubang sugo sa Dios, apan napakyas ka sa pagtuman sa usa, ikaw nakasala gyapon sa tanang sugo. Kini klaro kayo nga atong mabasa sa Santiago 2:10 nga nagingon, kaya ang nakalapas sa bisan usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Kung sa kinsa bang gyud di ay makasulod sa ginharian sa langit. Sa Salmo 24:3 ngadto sa 4 nagingon, kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaang templo. Siya nga maayo binuhatan ug putli gunang-una. Siya nga wala mo simbag Diyos, nagsunod sa kamaturan ug dili bakakon. Sa to pa may nungdanon gayud ang atong pagpaningkamot nga mahimo og maayong binuhatan. Kay imposible nga ang mga mituo kang Kristo dili mosunod sa iyang mga lakang. Mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita.
Langitong Amahan, dili sayo ng pagsunod sa imong mga sugo, apan amo kining buhaton. Tabangi kami nga mahimo namo kining among mga tinguha nga tarungon ang among kinabuhi aron gyud makapahimot kini kanimo. Amen. Ang samahan, Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa kamangko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa tong tulumanon karong buntaga. Atong pasalamatan ang Philippine Airlines, si Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Salamat sab sa atong news manager, Sir Dennis Tabar, ingon man sa atong mga members sa TOC nato, Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, ug Miss Joanne, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug Sir Ferdy, daghang salamat kaninyo. Nya sa ngana lang sa akong regular partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Pagkita-kita ta ugma dinhi sa itong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag. Nagsunta ang kahayag na Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.